Pamilyar ka ba sa pako? At siguradong batid mo na makakain ito. Ginagawang salad, gulay, at marami pang iba. Subalit batid mo rin ba na mayroon palang isang klase nito na kung tawagin ay giant fern, ay makakain din pala? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung papaano nga bang pinakikinabangan ang higanting pakong ito at bakit dito sa atin sa Pilipinas ay hindi nga ito madalas pinapansin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mga halamang pako ay maraming klase at maaaring ilan nga sa mga ito ay maaaring kainin, katulad ng mga pakong ito. Ang mga pako ay isang uri ng halamang matagal na ngang nabubuhay sa mundo, na ayon nga sa pag-aaral ay mahigit na ngang 300 milyong taon. Mas matanda pa nga kesa sa panahon ng dinosaur. Mayroong iba't ibang klase nito. May mga gumagapang, may mga tumatayo tulad ng isang puno, subalit hindi lahat ng klase nito ay maaari mong kainin. Maraming benepisyo sa kalusugan ng tao ang pagkain ng pako, lalo na nga kung ito ay hindi masyadong luto. Subalit mayroon palang isang klase nito na siyang pinakamalaki nga sa uri ng mga pako na pwede rin palang makain. Ito ay ang king fern, giant fern o Angiopteris invicta. Madalas itong makikitang tumutubo sa mga liblib na kabundukan dito sa Asia at sa Oceania. Animoy puno ang pakong ito at tumataas ng hanggang 9 metro. Subalit hindi ang mga dahon nito ang maaaring pakinabangan, kundi ang mga puno nito na kung tawagin ay horseshoe tubers. Ito ay ang mga lumang puno ng tangkay ng dahon na direktang makikitang nakakabit sa mga puno nito. Kanila itong kinukuha sa ibang lugar upang i-preserve sa suka, panghalo sa bigas, ginagawang alak, at inilalaga na animoy ube bago ito kainin. Mayaman din ito sa harina at isang survival na pagkain, lalo na nga sa mga liblib na lugar. At tulad din ng mga nutrisyon na makukuha sa mga gulay na pako, mayaman din dito ang tubers na ito. Kaya naman kung sakaling maligaw ka nga sa kabundukan at kung makakita ka ng higanting pakong ito, ay tingnan mo nang mabuti dahil baka ito na nga ang tinutukoy kong pako na maaari palang mapakinabangan. Pamilyar ba kayo sa punong ito? Kadalasang tinatawag na puno ng kapok o puno ng bulak. Subalit batin mo ba na ang mga bunga pala nito na madalas kinokolekta bilang palaman sa mga unan ay makakain din pala? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay mamangha sa mga kakaiba pa palang gamit at pakinabang sa tao ng puno ng kapok o ng kapok tree. Dahil kung marami nito sa inyong lugar, ay marapat na malaman mo ito para iyong mapakinabangan. Ang kapok o puno ng bulak ay isang tumataas na uri ng puno sa hanay ng Malvaceae family. Native ito sa bansang Mexico, Central America at gayon din naman sa Asia at Africa. Ang punong ito ay kilala sa ibang katawagan bilang silk cotton tree, kabu-kabu, kekabu o kapok tree, at may binomial name na Shiba pentandra. Binansagan itong kapok
dahil sa mga bulak na maaaring makuha sa mga natutuyong bunga nito na kadalasang ipinapalaman sa mga unan, lalo na nga sa mga probinsya. Tumataas ang puno ng kapok hanggang 73 metro at minsan ay 77 metro na siyang ang naitalang pinakamataas na puno nito na matatagpuan sa Afrika. Ang mga bulaklak ng kapok ay mainam naman na pinagmumulan ng nektar para sa mga bubuyog at mga paniki. Subalit maaari mo rin palang kunin, i-blanch upang kainin. Ang mga bunga naman nito ay naglalabas ng mga puting fiber o bulak sa tuwing ito ay matutuyo na. Ang bulak na ito ay madalas kinokolekta para ilagay sa mga kutson, sofa at sa mga unan, bago pa nga nadiskubre ang mga synthetic na materyales. Ang mga buto naman nito ay mayroong tinataglay na essential oils na mainam palang ginagamit sa paggawa ng sabon at ilang mga pataba o fertilizer. Subalit batid mo ba na ang bata pa palang bunga nito ay makakain din pala at may lasang maaaring maikumpara sa lasa ng okra. Madalas itong isinasawsaw sa chili sauce o kaya naman ay iginigisa at maaari ding pakinabangan kahit ito ay hilaw pa. Mayaman ang kapok sa mga mineral katulad ng antioxidant properties nitong taglay at sa pagiging nitong isang anti-diabetic. Mahusay din ito sa mayroong diarrhea at mabilis na nagpapahilom ng sugat. At syempre marami rin itong magandang dulot sa pagtulog kung ito naman ay gagamitin mong bilang palaman sa inyong mga unan. Kaya kung may mga puno ng kapok sa inyong lugar, ay mayroon ka ng idea. Ikaw, ngayon mo rin lamang ba narinig na pwede palang kainin ang bunga ng kapok? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV.